pinamagatan ng ating pag-aaralan sa hapon na ito, Diyos na makapangyarihan, demonyong talunan. Ba't kayo natatawa? Okay. Diyos na makapangyarihan, demonyong talunan. Tayo po ay magsitayo lahat. Ating basahin ang Mateo 8, 28 hanggang 34. Okay. Nang dumating si Jesus, Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo, sa lupain ng Hadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sila ay nakatira sa libingan. Napakababangis nila kaya't walang sinuman ang dumaraan doon. Biglang nagsisigaw ang dalawang lalaki. Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nakiusap sa kanya ang mga demonyo, kung palalayasin mo kami, hayaan mong pumasok kami sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, sige, lumayas kayo. Lumabas nga sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Nagtakbuhan papuntang bayan ang mga tagapag-alaga ng mga baboy. Pagdating doon, ipinamalita nila ang buong pangyayari, pati ang naganap sa mga lalaking sinasapian ng mga demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang lupain. Tayo po ay magdasal. Diyos, amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Kayo po ang may hawak ng lahat, kayo po ang may alam ng lahat. Maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na aming mapag-aralan ang libro ng Mateo. Aming dasalin, Panginoon, na sa hapon na ito, naway buksan po ninyo ang aming mata, isipan at puso na aming maintindihan, maisagawa at maibahagi ang inyong banal na salita. Panginoon, aking dasalin na ako'y maging tapat lamang sa iyong banal na salita. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Okay. Mga kapatid, itong mga nakaraang linggo, ating nakikita ang pagiging tunay na makapangyarihang Diyos ng Panginoong Hesukristo. Di ho ba? Matapos bumaba ng Panginoong Hesus sa sermon sa bundok, ating napag-aralan ng mga katotohanan sa kanyang mga katuruan. At dahil nga sa tindi at galing ng mga turo niya, maging ang mga Hudyo ay namangha sa mga salita niya. Nakita din natin ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo nang pinagaling niya ang mga taong may mga karamdaman. Nakita din natin ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo nang pinatigil niya ang matinding bagyo. Ngayong hapon namang ito, ating pag-aaralan na ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo ay makikita sa kanyang lubos na kapangyarihan laban sa mga demonyo. Aking ang unang tatanungin, gaano kayo naniniwala sa katotohanan ukol kay Satanas at sa kanyang mga kampong demonyo? Naniniwala ba kayo sa katotohanan ito? Mga ilang taon na ang nakaraan, no? Mahilig kasi ako manood ng mga palabas na yung parang mga tungkol sa multo, no? Meron sa Discovery yung hauntings, no? May nakikita ako nakangiting iba, sigurado gayon din. Kasi mga oras na, mga alas 11 pa ng gabi, no? Tuwing nanonood ako, sabi ko, bakit ganito itong mga palabas na ito? Siguro hindi ito totoo. Kasi nangyayari lamang ito sa Estados Unidos o no kaya sa mga lugar nila. Kaya sabi ko, alam mo, peke talaga ang mga ito. Mga isang linggo ang nakaraan, kami ay nagba-Bible study dito sa CCF Alabang. Biglang tumawag yung aming kasambahay. Ang sinabi sa amin bigla,
Doktor, maaari ba umuwi kayo ngayon kaagad dito sa bahay ninyo? Bakit? Bakit naman? Nasa Bible study kami. Kasi yung kasamahan natin, may nakikitang demonyo. Na-shock talaga ako doon. Pag-iisip ko, pwede ba talaga yon? So, agaran ko tinawagan ng aking disipulo, yung nagdi-disciple sa akin, no? Sabi ko, Tito, pakisamahan naman ako. Kasi sa totoo lang, nung mga taon na yon, hindi ko alam ang gagawin ko. So kami pumunta, umuwi, pagdating namin doon, nakita namin yung kasambahay namin nasa isang kanto. Grabe ang iyak, grabe ang takot ho. Hindi siya sinapian, ngunit sa harapan niya, ang kanyang nakikitang demonyo. Hindi ko maintindihan, hindi ko mapaliwanag. Sinabi niya, Kuya, nandito siya kanina, lumakad doon, sinusundan ako, nasa harapan ko, kinakausap ako, at sinasabing lumuhod daw ako sa kanya. Sa pagpapala ng Diyos, matapos naming magdasal, inayos ng Panginoong Diyos. Pero hindi ko talaga makalimutan ang pangyayaring iyon. Magmula noon talagang sabi ko, ito nga ay totoo. Gaano kayo naniniwala sa katotohanan na ito? Isa ba kayo sa mga taong nakasaksi sa isang taong sinapian o sa isang taong sinasapian? Pag tiningnan nyo ang salita ng Diyos, mula Henesis hanggang libro ng Pahayag, makikita po natin ang katotohanan ukol kay Satanas at sa mga demonyo. Mga kapatid, si Satanas ay totoo. Pati na din ang kanyang mga kampong demonyo. Ang katakataka, napakaraming tao ang magsasabi na ang mga demonyo ay totoo, ngunit ang impyerno daw ay katha lamang ng isipan ng tao. Sabi nila, totoo ang demonyo, pero ang impyerno ay kathang isip lamang ng tao. At mayroon namang ibang magsasabi na ang demonyo ay hindi raw totoo. Ito daw ay galing lamang sa mga guni-guni mo. Hindi ko nga alam kung paano nila nasasabi ito. Ikatlong beses ko nang ituturo ho ito. Kahapon sa J-Zone, kanina sa Sunday School, ngayong hapon sa inyo. At lahat ng panahon na nakapagturo ako mula kahapon kanina at ngayon, talagang yung mga bata, yung mga youth, talagang nakikinig. First time ko sila narinig at nakinig. At tingnan natin kung bakit. Hahatiin natin sa tatlong bahagi. Ang pagkilala, mula versikulo 28 hanggang 31, ang pagsunod mula versikulo 32, at ang pag-iwas mula versikulo 33 hanggang 34. Umpisahan na ho nating himayin ito. Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Hadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sila ay nakatira sa libingan. Napakababangis nila, kaya't walang sino man ang dumaraan doon. Mula sa kabilang dako ng Capernaum, sa gawing silangan ng lawa ng Galilea, east of the Sea of Galilee, doon nagtungo ang Panginoong Hesus. Matapos na pahupain ng Panginoong Hesus ang bagyo, ito po ang sumunod na nangyari. Side note ho ulit. Naalala nyo, di ba, may mga maraming sumusunod sa Panginoong Hesus. Tapos, sinabi ng Panginoong Hesus na tinuro ni Pastor EJ the cost of following Jesus Christ. Kausap yung skriba, yung isang disipulo at isa pang disipulo. Pagkatapos nun, marami nang naiwan. Pero may mga sumunod sa pagsakay ng Panginoong Hesus na mga disipulo. Yung mga disipulo ngayon nakasakay sa bangka. Ano ang dumating? Isang matinding bagyo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng mga disipulo na yon. Siguro sabi nila, ano ba to? Sana hindi na ako sumama rito. At pinatigil nga ng Panginoong Hesus ang bagyo. Okay? Nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Pagdating naman nila dito sa lugar ng Hadareno, kaagad silang sinalubong ng mga taong sinasapian ng demonyo. Ewan ko na lang talaga kung ano ang iniisip ng mga disipulong ito. Mga kapatid, ganito talaga ang buhay Kristiyano. Lalo kang sumunod sa Panginoong Hesukristo, lalo mong makikita ang tunay na pananampalataya mo. At ano nga po ang sumunod na nangyari nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo?
sa lupain ng Hadareno. Pag tiningnan po ninyo itong mabuti, ang salitang lugar na Hadareno dito nakasulat sa Mateo. Meron ho itong katapat na kwento sa libro ng Marcos 5 at sa libro ng Lucas 8. Pag tiningnan ho niyo yung libro ng Lucas, sinasabi Heraseno. Sa Marcos din, Heraseno. Sa English, Gadarenes at Gerasene. So inyo ngayon tatanungin, paano natin ipapaliwanag ito? Mali ba si Mateo? Kasi si Lucas at si Marco, Heraseno. At si Mateo, Hadareno. Tandaan ho natin, si Mateo, nang isinulat niya to, siya ay inspired ng Espiritu Santo. So paano ipapaliwanag yon? Pag nakita niyo yung salitang lupain, region, no? Sa Greko, yun ay tinatawag na kora. Okay. Pag ginamit yung kora, maraming pwedeng ibig sabihin yon. Pwedeng region, pwedeng city, pwedeng lupain, pwedeng area. So paano ngayon natin ipapaliwanag ito? Maaari nating tingnan na yung Hadareno ay ang tawag sa probinsya. At yung Heraseno ay tawag sa mga bayan na nasa loob ng probinsya. Okay po tayo doon. Kasi baka pag binasa nyo, bakit ganun? Parang iba yung lugar. Baka ibang kwento ito. Hindi. Isang kwento lang ho ito. Kaya nga ano ang nangyari? Sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo. Pagkadating nila, agarang sinalubong ang dalawang lalaki na sila ay sinalubong ng dalawang lalaki sinasapian ng demonyo. Ulit, kaya nga tingnan nyo yung Marcos 5 at saka Lucas 8, ipitin nyo yung daliri nyo ron para makikita nyo yung sinasabi po natin. Dito sa libro ng Mateo, nakasaad ay dalawang lalaki. Sa libro ng Lucas 8, 26 hanggang 39, isa lamang po ang binanggit na sinasapian ng demonyo. So iisipin na naman natin, siguro ibang kwento ho ito. Hindi ho, parehong kwento po ito. Paano po natin ito titingnan? Dalawa po talaga ang sinasapian. Ngunit si Lucas ay binanggit lamang ang demonyong nagkatawang parang spokesman. Okay ho? Kasi merong dominant demon. Si Lucas ang sinulat yung parang spokesman na demon. Okay, ang dalawang lalaki po na ito ay sinasapian ng mga demonyo. Ang mga demonyo ay sadya po talagang makapangyarihan. Sa physical at spiritual na level, ay di po natin silang kayang talunin sa sarili nating kakayahan. Hindi po natin sila kaya. Tanging ang Panginoong Diyos po lamang ang makapangyarihan para talunin ang mga demonyo. Iba-iba po kasi ang paraan kung paano naaapektuhan ang isang tao ng isang demonyo. Ganito ho yan. May mga taong naaapektuhan sa kanilang isipan. May mga panic attack. May mga anxiety attack. Maaaring maapektuhan ang isang tao sa kanilang espiritual na katayuan. Ano yon? Ito yung tinatawag na mga temptation. At may mga taong naaapektuhan pati sa kanilang pisikal na pangangatawan. Ngayon, kapag pisikal na ang naapektuhan, ito ang kategorya ng taong sinasapian. Sa English, ang tawag dito, demon possession. Yung demonyo pumapasok mismo sa tao. Ano nangyayari sa tao? May taong kapag pisikal nang sinasapian, nawawala na ang personalidad ng taong sinasapian dahil sa tindi ng demonyong pumapasok sa taong ito. Di ba, meron kayong makikita, mga sinasapian, paiba-iba ang boses nila. Dahil yung demonyo na ang sumasakop sa katawan nila. Ito ang tinatawag na demon possession. Ito po ang binabanggit dito. At makikita po natin mamaya ang mga detalye dito. Ano po ba ang binabanggit dito? Ang mga taong sinasapian na ito ay ano pa ho? Sila ay nakatira saan? Sa libingan.
ibang klase po talaga ang mga taong may demonyo ganito. Di lang basta-basta kung saan sila nakatira. Ang binanggit dito, sa libingan sila nakatira. Pag tiningnan nyo ang Lucas 8:27, binigay pa nga yung ibang detalye. Pagdaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga roon na sinasapian ng mga demonyo. Matagal na itong hindi nagsusuot ng damit, ni ayaw ring tumira sa bahay, kundi sa mga kuwebang libingan ito namamalagi. Okay, sa libro ng Lucas, ang binabanggit, hindi lang ordinaryong mga taong sinasapian, ngunit ito ay walang pananamit, walang damit. Sila ay hubad. Ayaw nilang tumira sa mga bahay. Sila ay nakatira sa mga kuweba. Sila ay nakatira sa libingan at ano pa ho, napakabangis nila. Hindi lang sila ordinaryong mga demonyo na nagtatago. Di ba? Pag binasa nyo yung libro ng Marcos, mayroong dong isang demonyo na nagtatago nung nasa loob ng sinagoga. Ang mga demonyo sa libro ng Mateo ay mababangis po. Pag tinignan nyo yung libro ng Marcos 5:3-5, ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gagapusin ng tanikala sa kamay at sa paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Nakita niyo ho kung gaano kabangis ang mga demonyong ito? Kahit nakabitan pa sila ng tanikala, ng kadena, kayang-kaya nilang putulin ang gapos sa kanila. At hindi lang ho yun, pag hindi na sila nakagapos, kukuha ng matalas sa bato, susugatan yung mismong tao. Ganito kabangis ang mga demonyong ito. At makikita pa ninyo mamaya ang dahilan kung bakit mababangis ang mga demonyong ito. At dahil nga babangis ang mga demonyong ito, ano ang sinasabi? Kaya't walang sino man ang dumaraan doon. Hindi ko alam sa inyo. Ako, kahit ako pa, siguradong hindi ako dadaan dito. Unang-una, iiwas ako sa sementeryo. Hindi ko gusto ang sementeryo. Lalo na kung may mga katulad na taong ganito. Ni anino nga nila, hindi ko na naisin na aking makita na aking masilayan. Ito nga po ang pagsasalarawan sa tindi at bangis ng mga demonyong ito na wala nang dumaraan dito. Ano pa ho ang nangyari? Sa verse 29, nang dumating ang Panginoong Hesukristo, biglang nagsisisigaw ang dalawang lalaki. Ano ang pakailam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Kahit anong bangis, anong tapang ng mga demonyong ito, kahit anong tindi pa nitong mga ito, nang makita nila kung sino ang dumating, biglang nagsisisigaw ang dalawang lalaking sinasapian ng demonyo. Sadyang kakaiba talaga mga kapatid, ang reaksyon ng mga demonyo tuwing nakikita at nakikilala nila ang Panginoong Hesukristo. Katulad po ng nakalagay sa libro ng Marcos. Kung titingnan nyo sa Marcos 1 po yata yun, no? Mayroong isang sumasamba sa loob ng sinagoga. Nang makita ng sumasambang ito na ang nagtuturo ay ang Panginoong Hesukristo, biglang tumayo ang taong ito at nagsisisigaw. Natataranta at natakot dahil nakita niya mismo ang Panginoong Hesukristo. Yung salitang ginagamit dito talagang sigaw na sobrang lakas. Ganoon ang nangyari din dito sa libro ng Mateo. Nagsisisigaw ang mga demonyong nakakita sa Panginoong Hesukristo. Ano ang kanilang sinabi?
Ano ang pakailam mo sa amin, anak ng Diyos? Kanilang itinatanong kung bakit nandoon ang Panginoong Hesus. Makikita nga ninyo na ang mga demonyong ito ay talagang nagulat sa pagdating ng Panginoong Hesus. Di nila matanggap na naroon ang Panginoong Hesus. Bakit kamo sila nagulat? Una, alam nila kung sino siya. At makikita po ninyo sa pangalang ginamit nila. Ano ang ginamit nila? Anak ng Diyos. Buti pa ang mga demonyong ito. Pagkakita pa lang nila ay natataranta na. Talagang kinikilala ng mga demonyo kung sino talaga siya. Di katulad nating mga tao. Kasama na din nating mga Kristiyano. Di man lang nirerespeto ang Panginoong Hesukristo. At makikita nga natin ang isang halimbawa niyan mamaya. Anak ng Diyos. Ito po ang tawag ng mga demonyong ito. Matapos nila siyang kilalanin, matapos nila siyang tanungin kung bakit siya naroon, ano po ang kanilang sinabi? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Pansinin po ninyo ang kanilang sinabi. Sabi nila, naparito ka ba upang pahirapan kami? Pag tinignan nyo ang Lucas 8:30 hanggang 31, tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sagot niya, sapagkat marami ang demonyong pumasok sa kanya. Nagmamakaawa kay Jesus ang demonyo na huwag silang itapon sa kalalimang walang hanggan. Kalalimang walang hanggan. Sa English version, makikita nyo ang tawag doon, abyss. Kung inyo pong nakita, di lang isa, di lang dalawa, kundi napakarami nila. Napakaraming demonyo ang sumasapi sa dalawang tao na ito. Bakit ho? Ano sagot ng demonyo sa Panginoong Jesus nang siya'y tinanong ano ang pangalan mo? Pulutong. In English, legion. Bakit daw sila legion? Sapagkat marami ang demonyong pumasok sa kanya. Ang legion, ang pulutong sa Roman army, alam nyo kung gaano karami? 6,000 na legionnaires. Ganoon karami ang sinasabi ng demonyong ito. Libo-libo po sila. Ngayon kung sinasabi niya ang totoo, hindi ko alam. Pero makikita ho natin ang katibayan niyan mamaya. Kaya marahil, ganoon kabangis ang mga demonyong ito. Bakit? Pinakabababa, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 sila sa loob ng 2 katao. Inyo din pong pansinin, ang mga demonyong ito ay tama ang alam na katotohanan. Bakit? Ano ang alam nilang katotohanan? Pag tiningnan nyo, meron sa theology na tinatawag na eschatology. Narinig nyo na ho yun? Ano ang eschatology? Ang eschatology ay parte ng theology ukol sa kamatayan, paghuhusga, at ukol sa huling hantungan kung langit o impyerno man. Yung mga demonyong ito, alam ang katotohanan. Bakit? Ano ang sinasabi nila dito? Alam nila ang kanilang huling hantungan. Alam po nila na darating ang araw na mga taong wala sa Panginoong Hesukristo, kasama nilang lahat ng mga demonyo ay huhusgahan at ihahagis sa impyerno. Ito po ang sinasabi dito. Yung mga demonyo, alam nila na impyerno ang patutunguhan nila. Ito ang kinatatakutan ng mga demonyong ito. At ano pa po ang nangyari? Verse 30, sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Sa di kalayuan, malapit sa kanilang kinatatayuan ay mayroong babuyan. At hindi lang basta babuyan.
ito ay malaking kawan ng babuyan. Bakit ho natin nasabi na sobrang laki na ito? Nakalagay nga po, tingnan nyo sa Marcos 5, versikulo 13, na mga 2,000 po ang mga baboy na nandirito. 2,000 baboy ang kawan ng babuyan. Ano po ang nangyari? Verse 31. Nakiusap sa kanya ang mga demonyo, kung palalayasin mo kami, hayaan mong pumasok kami sa mga baboy na iyon. Ang mga demonyo nakiusap sa Panginoong Hesukristo. Ano ang kanilang pakiusap? Kung palalayasin mo kami, hayaan mong pumasok kami sa mga baboy na iyon. Dahil tunay nilang kinikilala ang pagkadiyos at kapangyarihan ng Panginoong Hesus, handa silang sumunod kung anuman ang kanyang iutos. Ito ho ang unang prinsipyo. Ang pagkadiyos at kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo ay kinikilala ng mga demonyo. Ang pagkadiyos at kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo ay kinikilala ng mga demonyo. Aking tatanungin, ano ang pagkakakilala ninyo sa Panginoong Hesukristo? Ano po ang pagkakakilala ninyo? Sino po ba talaga siya? Sino ba ang sinasabi nyo ukol sa Kanya? Kung sa mga demonyo ay Diyos ang Panginoong Hesukristo, sino po ba siya sa inyo? Kung sinasabi mong Diyos, ano ebidensya nito sa buhay mo? Tunay bang may banal na takot ka sa Kanya? Talaga bang may banal na takot ka? Ano ang iyong pruweba? Pag sinabi kong pruweba, paano ka magdasal? Paano ka magsamba? Paano ka sa iyong pagkanta? Paano ka mag-aral ng salita niya? Gaano ka katapat? At kung sinasabi mo namang hindi siya Diyos, bakit kaya ganoon ang iyong sinasabi? Bakit? Kung sa mga demonyo ay Diyos ang Panginoong Hesukristo, at para sa iyo ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos na totoo, ano kaya ang maaaring itawag natin sa iyo? Dahil ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo ay makikita sa kanyang lubos na kapangyarihan laban sa mga demonyo. Pumasok na ho tayo sa ikalawang dibisyon, ang pagsunod. Yung kanina, ang pagkilala. Ngayon naman ho, ang pagsunod. Matapos nga ang pangyayari na ito, ano po ang nangyari? Verse 32. Sinabi ni Jesus, sige, lumayas kayo. Lumabas nga sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Sinabi ni Jesus, lumayas kayo. Lumabas nga sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Pansinin po ninyo ito, mga kapatid. Sa isang salita po lamang. Sa English nga, ang nakalagay, go. Dito kasi, sige, lumayas kayo. 3 no? Sa isang salita po lamang, sa ilang salita po lamang, gayon na kaagad ang nangyari. Lumabas agad ang mga demonyo. Kapansin-pansin po talaga ang katangian at kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Kung magpapagaling po siya, kahit isang salita po lamang. At kahit magpalayas pa siya ng demonyo, ganoon din ang gagamitin niyang salita. Wala nang labanan na tulad na ating nakikita sa mga sinihan. Di ba? Pag nakikita kayo sa palabas ng demon, exorcism, talagang kala mo labanan, no? Dito wala. Go. Labas ka agad ang mga demonyo. Nang sinabi po niyang layas, labas po agad sila. At sa paglayas nila, pumasok na sila sa kawan ng mga baboy.
Inyo po bang napansin na hindi makagalaw ang mga demonyong ito kung walang pahintulot ng Panginoong Hesukristo? They cannot even move without God being in control. It gives a clear proof that God is sovereign. At ano ang nangyari? Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Ang buong kawan. Wala pong kahit isa ang naiwan. Ang buong kawan na ito ay sumibad at tumakbo. Tumalon, nalunod at naging isang malaking lawa ng menudo. Okay, sa totoo lang po, marami sigurado ang katanungan na nasa inyong isipan. Buti na lang 2 linggo ko na pag-aralan ito. Una, siguro, inyong tatanungin, bakit sa mga baboy? Di ba? Bakit sa mga baboy? Pwede naman doon sa mga tagapag-alaga na lang, di ba? O doon sa mga hindi totoong disipulo niya. Hindi ho ganon ang Panginoong Diyos. Dahil talagang mahal ng Panginoong Hesukristo ang 2 sinasapian na ito, hinayaan niyang lumabas ang mga demonyo sa kawan ng babuyan. Bakit ho? Di ho ba, gano'ng karami ang demonyo? Sabi, pulutong, legion, minimum 6,000 siguro. Ilan ang baboy? 2,000. Ito ang katibayan para sa atin ngayon na ganon talaga sila karami. Nakuha ho ninyo yun? So kung 2,000 baboy, baka kung tama ang mathematics ng mga demonyo, bawat baboy, 3. Nakuha ho ninyo? Kasi ang sinabi dito sa versikulo, ang buong kawan, nagsilundagan. So ang mga demonyo, pasukan dun sa mga baboy. Kaya't makikita natin, yun ang kinaganda sa pag-aaral ng versikulo per versikulo. Mula Marcos, Mateo hanggang Lucas, ating pinagkumpara. 6,000 demons truly possessed 2,000 pigs. Side note, nung makita ko to, grabe pwede palang sapian ang mga hayop. So ano ang nangyari? Isa pang sigurong katanungan sa inyong isipan. Bakit sila nagsilundagan? Tama ho ba? Kasi parang yung mga demonyo lumipat, ganun din, namatay din sila. Matapos lumabas at lumipat ng mga demonyo sa kawan ng babuyan, agaran ng lahat ng baboy nagsilundagan sa kanilang kamatayan. Mga kapatid, ang mga demonyo pong ito, kung makikita po natin, ang isang intensyon po ng mga demonyong ito ay ano? Saktan at sirain ang kanilang sinasapian. That's one of their objectives. Ano ang katibayan yan? Pag tiningnan nyo sa Marcos 5:4 hanggang 5, balagamat madalas siyang gapusin ng tanikala at kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapagpigil sa kanila. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa mga libing at kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Ang mga taong sinasapian na ito ay sugatan. Ngunit sa pagpapala ng Panginoong Diyos, hindi sila pinabayaan ang 2 sinasapian. At makikita ninyo mamaya, lalo nating maiintindihan kung ano ang maaaring dahilan kung bakit sila hindi pinabayaan ng Panginoong Diyos. Yun ang unang dahilan. Kaya sila nagsilundagan, ang intention talaga ng mga demonyo ay saktan at sirain ang kanilang sinasapian. Isa pang ikalawang maaaring dahilan kung bakit sila nagsilundagan. Hindi lang po nila intensyon na saktan ang kanilang sinasapian, ngunit hindi po nila kayang mamalagi sa presensya ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. They could not stand being in the presence of the Son of the Most High. Kaya't agaran silang nagsilundagan. Isa pa pong maaaring katanungan, bakit kaya ito hinayaan na sila ay magsilundagan?
Mamaya sa ating pagtatapos, atin pong itong titingnan. Ito ho ang prinsipyo. Ang pagka-Diyos at kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo ay agarang sinusunod ng mga demonyo. Ang pagka-Diyos at kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo ay agarang sinusunod ng mga demonyo. Ikaw, mga kapatid, gaano ka kabilis sa pagsunod sa mga utos ng Panginoong Hesus? Gaano ka kabilis sumunod sa mga utos ng Panginoong Hesus? Ano kaya ang dahilan kung bakit di ka kaagad sumusunod ng agaran? Ano ang maaaring dahilan? Kung sinasabi natin siya ay ating Panginoon, dapat kitang-kita ang katibayan sa iyong agarang pagsunod sa kanyang mga kautusan. Di ho ba? Kasi kung ang mga demonyo agarang sumusunod sa Panginoong Hesukristo, lalong-lalo dapat tayong mga Kristiyano. Mga kapatid, ating talagang mabuting suriin kung tunay ba talaga tayong sinasabi nating Kristiyano. Because if we are true Christians, if God says it, we will obey it. If the demons obey Christ, recognize Christ, we also obey and follow Christ. Ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo ay makikita sa kanyang lubos na kapangyarihan laban sa mga demonyo. Ikatlong dibisyon, ang pag-iwas. Una, ang pagkilala. Ikalawa, ang pagsunod. Ikatlo, ang pag-iwas. At anong nangyari? Matapos tumalon at malunod ng buong kawan ng babuyan, verse 33, nagtakbuhan papuntang bayan ang mga tagapag-alaga ng mga baboy. Pagdating doon, ipinalmalita nila ang buong pangyayari, pati ang naganap sa mga lalaking sinasapian ng mga demonyo. Ano ang nangyari? Hindi lang po yung mga baboy ang nagtakbuhan, pati rin yung mga tagapag-alaga ng kawan. Matapos malunod ng buong kawan, garang nagtakbuhan papuntang bayan ang tagapag-alaga ng babuyan. At ano po ang kanilang ginawa? Pagdating doon, ipinamalita nila ang buong pangyayari, pati ang naganap sa mga lalaking sinasapian ng demonyo. Sinabi po nila lahat ang pangyayari. Ngunit pag tiningnan nyo ang bersikulo, binigyang diin ang mga nangyari sa lalaking sinasapian ng demonyo. Ang binanggit ba ay kung gaano karaming baboy ang namatay? Hindi ho. Ang binanggit po rito ay ipinanita nila ang mga nangyari sa mga lalaking sinasapian ng demonyo. At nang ito nga ay naibalita na. Ano ang nangyari? Verse 34. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakausap nilang lisanin niya ang kanilang lupain. Ang tindi po ng eksenang ito. May mga komentaryo na nagsasabi na ang lugar ng ito ay lugar ng mga hintil dahil nag-aalaga sila ng mga baboy. Kasi di ba ho ba, bawal sa mga Hudyo ang kumain ng baboy at makihalubilo sa kahit anong na mayroong ukol sa baboy. May mga komentaryo nagsasabi naman na ang mga nakatira dito ay mga Hudyo, ngunit hindi masunuring Hudyo dahil sila ay nagnenegosyo ng mga babuyan. Sabi rin ng isang komentaryo, ito raw ay predominantly Gentile din dahil ito ay lugar ng Canaan na doon nagpunta yung mga Girgashites. Okay, kung ano man ang katotohanan makikita natin ho dito. Ang tindi po ng eksena na ito. Sinasabi ngang ang buong bayan ay lumabas upang salubungin ang Panginoong Hesus. Sila po ba ay lumabas upang siya ay sambahin at pasalamatan? Tingnan po natin. Pagkakita sa kanya, ipinakiusap nilang lisanin ang kanilang lupain.
Mga kapatid, ito po ang nakalulungkot sa sinasabi po dito. Sila din ay nakiusap, katulad nung nakiusap ang mga demonyo. Ngunit ang pakiusap nila, ay sana lisanin niya sila. Lisanin ng Panginoong Hesus ang kanilang lupain. Lisanin ng Panginoong Hesus ang kanilang bayan. Mga kapatid, ito talaga ay sobrang nakalulungkot. Bakit ho? Di man lang sila nagpasalamat. Matapos paalisin ng Panginoong Hesus ang mga demonyo sa dalawang tao, kabaliktaran pa ang ginawa nila. Imbis na imbitahin at mamalagi sa lugar nila, ipinakiusap na siya ay lumisan na. Alam po ba ninyo kung bakit nila ginawa ito? Kung bakit nila sinabi ito? Tingnan ho ninyo sa Lucas 8:37. Kaya't nakiusap kay Jesus ang mga Geraseno na umalis na lamang siya sa kanilang lupain, sapagkat sila'y takot na takot. Kaya't sumakay siya sa bangka at umalis sa pook na iyon. Sadya po talagang nakalulungkot ito. Kung inyong papansinin, ang mga taga rito ay may matinding takot. Sobrang takot nga nila. Makikita nyo ang ebidensya. Ang pagpapaalis nila ay ipinakiusap nila. Nakuha ho ninyo yon? Kasi kung wala silang takot, pwede nilang tabuyin lang ng kung basta-basta ang Panginoong Hesus. Hindi. Dahil sobrang takot nila. Nakalagay nga sa Lucas 8:37. Ang pagpapaalis nila ay ipinakiusap nila. Kumbaga, please Jesus, can you leave? Marahil, bakit sila nakiusap? Bakit sila takot? Naiintindihan nila kung ano ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. O marahil naiintindihan nila kung sino talaga siya. Ngunit kahit ano pa, ipinakiusap nilang umalis siya. Kung inyong papansinin, ang buong bayan ang lumabas. Hindi lang yung may-ari ng mga babuyan. Ang buong bayan ang nagsilabas, ang buong bayan ang nakiusap na lisanin nila siya. Di lang sila takot kung sino siya, ngunit takot pa silang sa mga maaaring mangyari sa kanila. Ano ang kinatatakutan marahil nila? Takot sila sa kabuhayan nila. Naintindihan ho natin yon? Ganito ho yun. Sa konteksto natin, ang baboy, pag binili mo sa farm, mga minimum 10,000 pesos. So kung 2,000 pigs, magkano yun? 20 million. Ganun kalaki ang nawala na kabuhayan nila. Takot sila sa kabuhayan nila. Parang tayo, di ba? Ang lagi ko naririnig, ayaw kong mag-Bible study. Bakit? Kasi malas yan. Kasi nung nag-Bible study ako, bumagsak negosyo ko, kaya ayoko na. Takot sila. Bakit? Dahil sa mga kasalanan nila. May makikita kayo na magba-Bible study. Pag nakita na yung Bible study, sinasabing kasalanan nito, hindi mo na makikita sa susunod na linggo. O dili kaya ito. Takot sila. Kasi baka may demonyo pa sa bayan nila. Di ba? Meron kayong, huwag niyong sasabing demonyo sila, ha? Di ba? May imbitahan kayo. Kahit anong imbita ninyo, hindi magpakita kahit anong anino. Kung ano man ang dahilan, ang katakataka ay ang pagpapaalis nila sa Kanya. Datapwat sa nakita nila na pinagaling ang kababayan nila. Ito marahil, mga kapatid, ang dahilan doon sa katanungan kanina kung bakit hinayaan ng Panginoong Hesus na magsilundagan ang buong kawan ng babuyan para makita ang totoong puso ng buong sambayanan. Nakita ho natin yon. God is sovereign in every situation. Parang tayo, hinahayaan tayo ng Panginoong Hesus dumaan sa mga pagsubok, dumaan sa mga problema, upang ating tunay na makita kung Panginoon talaga natin
siya. Ngunit alam ba ninyo kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus? Datapwat ganito siya tinrato ng mga taga rito. Grabe ito, nung tinitingnan ko talaga ito, kulang na lang maiyak ako. Bakit? Tingnan nyo sa Lucas 8:38 hanggang 39. Nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. At umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Kasi nandoon na yung buong bayan, tinataboy na ang Panginoong Jesus, nakita nila yung dating dalawang sinasapian nasa paanan, may damit na. Kung saan sila kumuha ng damit, siguro baka binigay ng mga disipulo. Wala naman sigurong ukay-ukay doon, no? Nasa paanan sila ng Panginoong Jesus. At ang gusto nung sinapian dati, sumama sa Panginoong Jesus. Ngunit, nakita po ba ninyo yun? Imbis na isumpa ng Panginoong Jesus ang mga taga rito, nag-iwan pa siya ng kanyang bagong disipulo. Nag-iwan siya ng pastor, nag-iwan siya ng evangelist. Kahit tinaboy na siya, kahit na ipinagpalit siya sa mga kagustuhan nila, iniwan niya ang isang ebanghelista. Wow, hindi ko talaga ma-imagine ito. Grabe talaga ang grasya, ang pagkahabag, ang pagmamahal sa atin ng Panginoong Diyos. Para ba sa ating mga tao? Lalong-lalo na sa ating mga tinatawag na Kristiyano. Kahit na minsan ay lantaran natin siya pinagtatabuyan. Kahit na kung minsan ay di natin siya pinahahalagahan, ay palagi po siyang nandiyan. Tapat at hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Ito ho ang dahilan kung bakit talaga ang dalawang sinapian ng ito ay hindi pinabayaan ng Panginoong Hesukristo. Di ba kung tutuusin yung dalawang sinapian na ito, pwede na rin lumundag dati, di ba? Hindi. May plano pala ang Panginoong Diyos sa dalawang ito. Sila ay maging mga tunay na disipulo. Ito ho ang prinsipyo. Ang pagka-Diyos at kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo ay katakatakang kinatatakutan, ngunit iniiwasan ng makasalanang tao. Ulitin ko ho. Ang pagka-Diyos at kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo ay katakatakang kinatatakutan, ngunit iniiwasan ng makasalanang tao. Katulad ba tayo ng mga tao sa aral na ito? Katulad ba tayo? Akala mo ba makakaiwas ka? Makakaligtas ka? Katulad ba tayo ng mga tao rito? Kung sinasabi nating may takot tayo, ngunit umiiwas ka ng anumang patungkol sa Kanya, ano ngayon ang gagawin mo? Ito nakalulungkot mga kapatid. Di ba marami magsasabi, yes, Lord ko si Jesus. Yes, Savior ko si Jesus. But anything about Jesus, saka na yan. Nakuha ho natin yun. Bible study. Once a month, pwede na yan. Aral, devotion, saka na yan. Pero sinasabi nating takot tayo. Ano ba ang dahilan ng takot mo? Ito ba ay dahil maaapektuhan ang kabuhayan mo? O maaapektuhan ang kasalanang kinagigiliwan mo? Kung banal ang pagkatakot mo, ano ngayon ang ipagdarasal mo? Upang tunay mo siyang makilala at matanggap bilang tagapagligtas mo. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, sino po ba talaga sa buhay ninyo ang Panginoong Hesukristo? Sino po ba talaga siya? Siya ba ay tunay mo na Panginoon at tagapagligtas? Di ba sasabihin natin, yes, He is my Savior. But is He really your Lord? If you say He is your Lord,
kailangan isumiti natin, isubmit natin yung buong buhay natin. Matapos ninyong makita at magpag-aralan ang mga ebidensya ng kanyang pagkadiyos at kapangyarihan, ano pa ang inaantay mo? Baka kasi may kasalanan ka pang hindi isinusumite sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ano ang ipagdarasal natin? Bakit? Matapos natin makita ang divinity, ang deity ni Jesus Christ, His words, His power over diseases, His power over nature, His power over demons, sa susunod na linggo, ang ituturo po dito ni Pastor EJ, inyong makikita na ang Panginoong Jesus ay tunay na Diyos at makapangyarihan dahil nakapagpapatawad ng mga kasalanan. Tayo po ay magdasal. Diyos, amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ang may hawak ng lahat. Kayo ang makapangyarihan sa lahat. Kayo ang may kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na aming mapag-aralan ang mga bersikulo na ito. Tunay ngang Panginoon, na kayo ang aming Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, sa mga panahon na kami ay nagdududa, kami ay nanghihina, aming dasalin, Panginoon, na laging aming maalala ang mga katotohanan aming natututunan. At alam namin, Panginoon, na ang mga demonyo ay walang lakas upang kayo ay gupiin, talunin, dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan at ang may kapangyarihan maging sa mga demonyong ito. Aming pinagdarasal na pag-ingatan po ninyo kami, pag-ingatan po ninyo ang pamilya namin, at sa aming pag-uwi, Panginoon, naway maisabuhay namin ang mga katotohanan ito. Aming dasalin, Panginoon, na sa mga susunod na araw, susunod na linggo, na aming masundan ang iyong mga kautusan. Dahil kung ang mga demonyo ay agarang sumusunod sa inyo, lalong-lalo na po dapat kaming mga Kristiyano. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos.